lahat ng sinusubo ko sa bibig na pagkain, dapat dapat so ito na ba yung transition natin? Ito na ba? Ito na ba? So 3, 2 Oh, di nagtugma. Parang mga lamok. Okay. Nasa na? Isa pa. Wag na. Sorry. Pero mas lumalala yung traffic sa Talon-Talon eh. Doon kung gusto simulan. Wait lang. So, transition na natin yun. Okay. Transition na ba? Oh, madami pa tayong topics. Pag-usapan natin yun. Sige. Sige, Brother C. Ano yung as a resident of Barangay Chalon-Chalon, so, as soon na takiru channel niya kaka 3, 2, 1. Kung saan ba na? Kaya prinsipyo agad yan. Okay, kasi wale. So what is up, guys? Welcome back to another episode here in Zombo Box, the Zamboanga Podcast. Episode 777. So, yun, bago nga tayo magsalita dito, Ano yung shout out? prepare, syempre, may preparation. So, Shout out. first of all, we would like to thank Cosmic Zamboanga for inviting us with all the wonderful accommodations. Cosmic Zamboanga is a vegan restaurant for people who likes vegan food. They offer it here. Located at 169 Mayor Hagel Street, Barangay Canalar, Zamboanga City. They are open Sunday to Thursday, 11 a.m. to 10 p.m. On Friday, 11 a.m. till 5 p.m. And on Saturday, 6 p.m. till 12 midnight. Or just call them at 0954-197-5040. You can also book them for reservations. Message them at www.facebook.com/Cosmic Zamboanga and on Instagram, Cosmic Zamboanga. At para na din sa mga tinatamad, they are now offering food grab delivery straight to your doorstep and give yourself a vegan food trip. Yun! Let's go. Okay na guys, Dahil brother dyan. Si Director Vitira na. Hindi ko na bahala na ako sa buhay niyo. Pagkita mo muna direct kung ano yan. Nakalimutan mo. Kamusta? ano yan siya? Papaya? Papaya. Yan natin yung papaya. Papaya. Juice nito. Direct, andito talaga yung camera. Talilito na sa daming camera. Oh, ano masasabi mo? Masarap. Ito na tayo guys, ito na talaga. Bago pa tayo makalis sa balita, pag-usapan na natin ng flyover dito sa Zamboanga. So ano yung take ko nun? At ano yung take? Alam ko itong dalawa na to. Sinanit-sanit ko na last time, duman ako. Buti ko man nakandaan. Wala ba ako nakandaan dyan? Hindi pa, hindi pa. Mamaya siguro. So kami dalawa Magdaan ako mga 5 beses. kami dalawa ni Brother Direct. Tapos, Kanina lang. kanina. Kanina At ba kayo? Sabi pa ni sabi pa ni Direk, Kuya, okay lang dumaan yung motor. Sige daan, para masubukan natin. Sigdan natin. Hindi To be honest, sobrang ganda yung Flyover. kasi nga, dito yung traffic. Maganda yung view ako, sunset pa. So, yun, pag-usapan na natin yung flyover. No? Kasi nga, nung napansin ko nung first opening parang doon, parang naging tourist spot siya. Kasi syempre, first time nagkaroon ng flyover dito sa Zamboanga. So, ang take ko doon is good thing kasi syempre, kahit pa paano ay mababawasan yung traffic. Pero sinasabi din kasi ng iba na kahit daw na nagkaroon ng flyover, parang traffic. Para nadagdagan doon traffic. And to be honest, wag na tayong sisihan. At least nga nagawa na yung flyover. Siguro, madami na talaga ng mayayaman dito sa Zamboanga City. Kaya nagkaroon na ng madaming kotse. Ang daming kotse. Oo. Parang mas maraming kotse ngayon kesa sa mga kesa sa mga motor na papansin. Oo. Ikaw, Brother Z, ano yung take, what's your take on the flyover? Kumakain na siya. Yung take ko, wait lang, kumakain mo. Masarap. And then yung flyover yung pinag-uusaman natin, hindi pagkain.
Pero yun ang Flyover? get over mo na. So, yun ang para sa akin, okay din. Kasi syempre, yung government natin, at least, nagkaroon sila ng project na kung saan makaka-benefit talaga para sa mga tao ng Zamboanga. Yun. Para sa akin, good thing talaga yun na nabuo na talaga sa tagal-tagal ng panahon. and Ang ganda talaga yung hopefully marami pang mga projects ng government. yes, good job. And para sa akin din, naging center of attraction din siya para sa mga wannabe vlogger. Kasi nga, Ito na tayo dito na tayo sa topic natin ngayon. It's about, ano ba yung bad and good na nangyari nung kinopen ang flyover. Ito yung para sa akin so talatusin mo na. sige, tama. Ito yung bad. Napansin ko na, sorry, yun, ito talaga yung bad side ng nangyari nung after na-open ang flyover. Maraming tao pumunta. As usual. As usual. Pag may bagong, Siyempre, pag may bagong lugar naman, siyempre, dinadayo talaga yan. Nalala mo ba yung SM, yung first bukas niyan? Parang mga zombie yung mga tao. kahit yung sa City Mall lang, tutuan, yung tao dyan. Yun na, wala yung second floor. Pero Nagsilagsaan na lang sila. mabalik na tayo sa flyover. Sa mga content creator dito. Wait lang, saan ba tayo? Sa content creator, kung bakit nagkadagsaan sila doon, ano bang gusto nila? Ito sa akin kasi, sa take ko talaga muna, sa flyover. Sige. Nung nag-open yung flyover, ginawa nilang tourist spot yung flyover. Yun na nga. Para naging siya. Ito, Maybe. naging sila, parang ganun ba? Alam mo, pupunta sila, maglalakad sa side ng daanan. No. Ang nangyari, ginawa nilang selfie spot yung daanan ngayon. Yung flyover na yun. Parang sa akin, parang hindi naman yung tourist spot para pumunta kayo dun para mag-selfie. Takaman po yun. Pero I think nagigets ko yung point nila kung bakit sila excited na makatungtong doon kay Shen. First time. I think kahit sino naman din siguro, willing or gustong pumunta sa flyover last syempre, opening yun. Actually ako, nung after 2 days dumanda ako. Ma-feel So ano yung naramdaman mo? okay lang, normal road. Normal road? It's a normal road, guys. Pero sa akin parang iba kasi dumaan kami ni Derek kanina parang may pagka-anime ending soon siya. Kasi sunset kasi. Maganda yung sunset. Maganda yung makitang-kita. Maganda yung sobra. Kasi siguro sa timing lang direct na lang, hindi masyadong traffic. Kaya sabi pa sa akin ni Derek kanina, Kuya Jan, okay lang, daan ka na. Tingnan natin. Yung pagdaan namin sa flyover, dalawa kami, tahimik, tapos yung nandun na kami sa taas, parang wala kami sa Zamboanga. Pero may nakita ba kayo ng mga tao doon na naglalakad? Wala naman. Siguro naumay na din sila. Bilis na umay. So, yun na nga, respectively, okay yun. Siguro nagkaroon na siya ng overhype talaga kasi First time. First time. Dinagsa dito na mga wannabe vlogger. Wannabe vlogger at saka mga content creator. Kasi napansin ko kasi, ito kasi yung negative side lang nag-cause siya ng traffic. Mostly naman sa mga tao na gusto lang mag-picture doon or mag-video kasi alam kong nakikita naman natin sa news feed na madami talaga mga tao na hello guys, ito na kayong flyover ng Zamboanga, gano'n. So, we all get it, so siguro okay lang siguro na nangyari ng gano'n kasi siguro di nila matago yung happiness nila kasi nagkaroon na ng flyover sa Zamboanga. So it's a good thing talaga, it's a win-win for us kahit na medyo traffic pa rin. Aminin na natin. Ang traffic pa rin, di ba kasi nakabagtag dyan? Pero parang traffic sa taas, sa baba. Sa baba. Pero to be honest lang as a commuter, dahil sira pa yung motor ko. Para sa akin, to be honest, para sa akin lang wag lang kayo para sa akin, yun, nag-costly siya ng traffic, syempre, maraming tao gustong dumaan doon, kahit naman siguro sa inyo. Pero at least ngayon, medyo nag-less na kasi nga nawala na yung hype. Siguro kasi nang dahil din sa time ng mga tao. Siguro din. Uwi, at
at anong oras yung mga, ano ba tawag dito, yung traffic. O yung rush hour. Yung Oh. rush hour. And pero to be honest ha, as a commuter myself, pag dumadaan ako sa Santa Cruz, kasi doon ako sumasakay papunta sa work, nag-less talaga. Yung traffic. Umagaw, nag-less yung traffic kasi may dalawang option na sa saan pwede dumaan yung sasakyan or yung four wheels. Siyempre, di natin naiwasan yung mga vlogger na nag-overhype din ng mga kanong content kasi may nasawak ako na balita. Correct me if I'm wrong, no? Nakita nyo yung tawag dito? Nakita nyo yung drone shot ng di pa alam. No. Ito kasi yung, di ko alam, correct me guys if kasi may nalaman kasi ako sa office namin na sinabi sa akin. Yung drone kasi, nagkukos yun ng disturbance sa Airplane. airplane kasi maaring mawala yung tawag dito, yung parang signal, signal lang. Kasi, Hindi. Pagkakalam ko din kasi sa side ko, excuse me. Oh, sige. Kumuha ako ng tenedot. Pahinga ako ng tenedot. Ay, hindi pala na-shot ni Gwen. Ni Gwen. Hindi. Sorry, pagkup lang ngayon yung sige na. Yun. Ang pagkakalam ko kasi, the area of the airport is may tawag yan. Ewan ko kung Parang satellite ba? hindi siya satellite. Parang may Sensor? Hindi. Satellite? May siya, may parang zone layer. Oh, So, parang may green zone, may red zone, and may orange red zone bar? at red zone. Red So, doon bar. sa red zone na yun, doon very strict talaga na bawal magpa-lipa ng drone. drone, no. Kasi dapat Orange. may permiso ka, di ba? Dapat may Dapat permission. ka. Kasi ang pagkakaalam ko is parang sa signal ng drone mo, automatic yung bababa yung drone. Oo. Once nandun ka sa area na either sa orange or sa red, Oh. automatic magsa-shutdown yung drone mo. Hindi ko din alam kung may permission siya, pero just FYI lang para sa lahat, no, for your information. At least may idea kayo. Kasi actually marami din kasi iba-ibang page na nakita ko nag-upload ng mga ganun eh. May mga drone din talaga. Oo. So, di ko alam kung alam nila, bawal yun. Siguro, I think alam naman nila, no? Pero iba ko lang kung may permission sila. Yun. At sa mga other vlogger naman na nag-vlog, ginawang content, hindi yung flyover. Depende na sa inyo kung paano yun, paano yung actors nito. Oo. Ano doon kasi parang pangit ba? Ang feedback ng mga tao pag na meron iba, ewan ko kung yung iba kasi parang na-overhype sila hanggang sa itong mga content creator na to, ginawa nilang content yung flyover. Ayun. So, may Dahil kasi yan. When where attention goes, money flows. Pero lapit content, Hello. yan. Okay. Ulitin ko lang sige mga brothers. Kasi guys, brothers, sabi nga nila, where attention goes, money flows. Yes. So, hype man siguro dati na nga yung flyover. So, kahit ako mismo kung vlogger ako, pupunta ako doon eh. Not for the sake magpa-save that. Yung content. Siyempre, hype kasi ng content eh. So, pag Core views na din ba yan, bro? maraming views for the views, kasi bakit ngayon? Pero. Di naman sa lahat ng vloggers yan lang, pero mostly talaga. Mostly. Tingnan nyo kahit sa Reels, aksidente mismo, hindi na sinesensor ni Neta. Kitang-kita din yung aksidente ng barilan, aksidente ng sa kalsada. Tingnan yung engagement, tsaka yung views. Umaarap ng video. Which is nag-generate ng malaking income. Ano yun siguro diskarte nila eh. Siguro para sa akin, kung vlogger pa akong ngayon, kanon din ako. Like first opening, nandun na si Zidane. First motor pa lang. Hello guys! I'm here! Wait, parang ganyan din yung itsura niya. Di ba? Kakapanin. Loko. Pero yun na nga, no? Okay lang naman na pag may bagong lugar or opening to sa lugar ng Zamboanga. Pero sobrang dami na kasi, di ba? Yung Na-overfin tayo sa kung anong dapat natin makita. yung lang, yung parang ang bad lang tingnan, kukontent ng flyover, delikado.
Kasi hindi naman yung parang for content creation ng flyover na yun. Parang yung daanan ng mga sasakyan. Exactly. Yun talaga yung purpose doon. Kaya yun yung parang nagiging parang pangit or bad effect pag content ipapark mo yung motor mo sa candy. Daanan yun ng Yun na nga. Nagkaroon ba ng checkpoint sa taas? Di ba nagkaroon yun ng ano? Ba? Parang Yung LTO ba? Yung LTO AI yun. Di ba? Tignan nyo na. Tignan nyo na. Tingnan ako. Tignan nyo na. Akala ko, magkakaya na sa, So, sorry, wala akong motor eh. Pinapaayos ko pa, so di ako late. Kaya nga, di ako sure kung totoo pa yun no minute. Na, kung di ba sinabi ni Christian na, yun, naniwala ako. Buntik ka naman. Hindi ka na ako maniwala. Buti na lang, sinabi niya sa akin. Yun ang ano, speaking content creator, ano ba yung ano niyo? Ano ba yung na-observe niyo ngayon in this creator, di ba? Ano ba na-observe niyo sa mga content creator na? Grabe la aggressive mga content. Ano yung take niyo sa mga vlogger na yan? Iba yung take ko eh. Positive or negative? Ano yung ano niya? Ito lagi talaga ito pumapasok sa isip ko. Every time naririnig po yung content creator, pumapasok yung sinabi ni Brother Z sa akin. Yung ano, Rage. Ano ba tawag dito? Rage content. Di ba? Yan. Dahil dyan sa range content na yan, and sa po, para sa akin na naman talaga is sa mga content na yun, pinapakita nyo sa mga, especially sa mga bata. May mga nanonood tayo mga bata. Guys, always remember, huwag niyong kalimutan talaga yan na may mga Hindi, ganito na lang. Magbigay ka ng halimbawa ng content na nakikita mong nagiging negative na siya for the viewers. pranks. brother, singit ko lang, bro. Tikman nyo. Parang Pero vegan to, no? Vegan. Kahit nga ito, Ito wala, pinakalimutan. Akala mo, para siyang ano siya, akala ko karne, pero hindi siya karne, guys. Made, Para siyang mushroom soy. chicken. Pero ito is, ano to? Soy lang. Soy. Soy daw. Pero nasubukan ko, ano talaga, hindi siya talaga meat. Meron din siya. Ito, para sa akin. Ano daw? what? Choco cake. Hindi, ito na lang. Para sa mga vegan na ayaw maiwan ayaw iwanan yung flavor ng meat, mga chocolates. Visit Cosmic Zamboanga. Sure, well assured, magiging satisfy yung tummy niya dito. Yun. Yeah. So, mabalik nga tayo sa negative thoughts or negative or positive side ng pagiging vlogger this 2025. What's your take on that matter, on that particular topic? Oh, Jesus. sorry. Range content. Yung nga sabi ni Brother Z. Ikaw, Brother Z, ikaw. Kasi ako, na ano ko talaga, na-pick up ko talaga yung sa'yo eh. Ikaw, ano sabi niya? Okay. Iba yung gusto ko sabihin sa question sa question ni Brother Jan, pero yung ano yung brother yung request mo sa rage content. Yun yung kasi nakikita ko eh. Mostly parang ginagawa nilang marketing. Sabi ni Derek, kuya, pahinga ako yung rin. Pakita mo sa camera. Ito yung sinulat niya. Derek, kunin mo. Kunin mo na. Kunin mo yan. Wait lang. Add the spices. Oo. Wow. Sige, Derek. Salamat. Ano? Ito? Ito? Yung sauce? Ito. Sauce. Klaruhin mo kasi aming red. Maraming red dito. Ano yan, Derek? Sauce? So, yun na, mabalik tayo. Nasa side quest na naman tayo. So, yun na, yung rage nga. Yung rage nga pa yung ano. Parang ginagawa nila kasing na actually sa business meron talaga yan. Ginagawa nila marketing yung ganun. Kasi example lang, may magko-comment sa comment section na good or positive comment, tapos or magpo-post example, yung post mo is about product na maso or pet, tapos may magko-comment, magpo-post ng maso niya, eto, tignan niyo yung maso ko, ginamit ko yung product niya.
Okay, tapos next naman magpo-follow, kinain niya yung pagkain. next naman magko-comment yung parang reply sa, ang ganda naman na sunog, tama nga, ang ganda ng product mo. Then may sisingit na magko-comment ng negative. Is either ibabash nila yung content, ibabash nila yung ibabash nila yung content or ibabash nila yung aso. So, brother, ganyan mag... Di, totoo yan. Seryoso? Oo, tingnan nyo, ganyan kasi yung parang laro sa marketing pag ganyan. Isang example na yung rage bait. Parang ganito yung logic niya. Bigyan ko lang ng example. Yung magko-comment yung saan na ba yun? For example, yung may binibenta ko is parang product pang pet, pang hygiene or ano. Tapos magko-comment ka, ginamit mo yung product ko, tapos nag-post ka ng picture ng asin mo kasi syempre, for the result. Then magko-comment to si brother Jan, oo nga, effective nga, ganito. And then yung next magko-comment is negative. Negative way, ibabash yung aso, ibabash yung product. So, syempre, doon mapupunta yung attention ng tao. Syempre, i-depend ng ibang tao yung aso, yung product. So, nagkakaroon ng engagement ng Sa comment sa section. comment section. So, yung Parang algorithm, sa ngayon, naging algorithm na algorithm, pick up kasi, ito, maraming attention dito. Sige nga, natin, ilagay natin sa feed nila. So, in that way, yung yung attention ng tao, yung gusto makuha ng uploader na stats, either sa views, sa reactions, lahat-lahat, ay ma-receive niya dahil nagdoon sa rage content, rage bait na atake niya. I think, brother, may point yun talaga kasi siguro yan din yung mga content creator, hindi lang sa Zamboanga, halos sa Pilipinas naman. Siguro, dumating lang tayo sa point na parang as a content creator, ibang content creator, wala lang pakialam kung may masaktan sa mga ina-upload nilang video. Kasi engagement yun, nakakaroon ng ads. Nakuha ko yung technique na yun kay Luke Belmar. Luke Belmar, siya, taga US siya, motivational speaker. Ganon yung atake niya sa marketing nila. Tapos, napapansin ko din, every time, either sa TikTok, sa YouTube, or meron talaga doon negative comments, negative reaction, which is nagtatap sa taas. So, anong take mo, brother? Scripted yun or sadya yan na Scripted, planado. planado? Kung gusto mo magkaroon ng engagement yung content mo, bigyan mo sila ng dahilan kung bakit sila magre-reach. Either sa content na ginagawa mo or sa comments. Basta, everything na ginagawa mo sa content or sa comment, lahat. Pero parang pangit mo pag sinabi mo kasing gagawa kayo ng content. Yun nga, brother, yung pinagkaiba ng content dati tsaka noon. Dati tsaka ngayon. Kasi nga, yung ngayon, ginagawa nila para mag-engage, i-engage yung content nila. Para, syempre, catching. Pero yun sa kanila Yung noon kasi, priority talaga yung magbigay ng good quality content. Yung quality content na may parang restriction or limited or lang pag-iisipin muna yung content creator kung okay ba to, wala ba akong masasaktan, wala ba akong mababiolate. Iniisip nila yan kasi wala. Ultimo aksidente ng ibang tao, iti-take mo ng video para i-upload mo sa... Yan, tama. Di ba? Wala. Hindi dapat tulungan mo. Wait lang, video muna kita para viral. Actually, na-raise na talaga yung concern na yun ng mga ibang tao. Ganun na. Even, parang alarming na talaga siya para sa mga, alarming na talaga siya sa mga, sa mga surrounding natin. Pero let's face reality, no? Siguro gano'n na talaga yung take ng mga tao pag ina social media. Ganito na talaga yung sistema. Gano'n naman talaga, brother, lahat ng bagay habang tumatagal, mayroon talaga umaabuso. No, totoo. Yan talaga. So, yun. Speaking of content creator, ano pa yung nag-trending ngayon? Yung Empax, Ay, diba? meron din, brother. Yung kasi yung side niya, yung side mo kasi sa content creation ngayon, ay madali lang. Wait lang, hindi pa ako nagsasalita. Saglit lang, pero baka sasabihin. Okay. Di ba rage bait yung rage content, rage bait. Yung tingin ko kasi na sa content ngayon, sa create ng content, ay sobrang dali lang. Kasi bakit? Dahil sa AI,
Pwede kang gumawa ng content, di ka nagpapagitan ng mukha mo, di gumagamit ng boses mo. Google VO3. Yun, yung ngayon, yung Google VO3, hala. Grabe. Grabe. Kasi sobrang totoo, di mo na alam kung anong paniniwalaan. Di ba, Tere? For me, using, ako kasi nag-use ako ng AI since first labas ng ChatGPT. Kaya pala. Ginamit ko lahat ng mga AI tools naglabas, ginamit ko. Kaya pala ang dami mo ala. Ayun, brother, so yung parang, ayun, 2 years? 2 years or 1 year pa lang. Imagine natin kung ano kaya gawin ng AI sa 10 years, 10 years span. Tapos yung lumabas yung VO3, ayun, game over na. Ako mas makasabi kung game over na. Kasi yung parang early age pa lang, parang baby pa ba? Pero ganun nakaganda yung or kagalingan ng kaya gawin ng AI. What mo pa pag 10 years old niya na? So, para sa akin ang AI, ang content creation ngayon ay madali lang. So, it's up to you. Gagamitin mo siya sa positive or Positive. negative. Meron na nga kahit negative na kikita ko na observahan ko. Isa din talaga brother, napapansin ko kasi meron talaga mga ibang tao ang nagpo-post na talaga, meron na talaga parang itong page na to is about all accidents, tapos yun na yung ginagawa nilang content. Kukunin nila yung video from somewhere, video something. I-upload nila dun. So, tapos, graphic yung content. So, parang, ewan ko Meta, ano na? ewan ko, Meta, you need to fix this. Parang alam mo yung, meron kasi iba talaga, hindi na nag-filter. Meron naman, nag-filter. Kasi, kung iisipin mo, dapat bawal yung kay Meta. Bawal talaga. Pero bakit pinapayagan ng Meta? Kasi hindi niya na alam kung anong totoo. No, brother. Kasi, from the planado yun, for engagement. Nagkakaroon pa ng na. Imposible di alam yun ni Meta, AI yung ginagamit. Imposible di yun alam. Kasi ako, to be honest, pag may nakakita akong graphic talaga na content, nire-record ko talaga yung page mo. Hindi mo video na yun. Hindi mo may hal. Hindi. Na hard. Hindi, meron kasi yung time na pag Naisip ko na. Aba, hard report. Heart, share only mo na. yun na ko talaga na nire-report ko talaga yung content na yun. Kasi parang, alam mo yun, di na dapat to nakikita ng ibang tao, pero nakapost pa rin. Tapos matagal pa Mawala. Tapos pag, ewan ko kung ako lang ba nare-report ko. So yun, para sa akin talaga, sana nga ba yun ako kanina? Accident, brother. O yun, sa mga graphic content na mga ibang content creator, nagpo-post sila, tapos ginagawa nilang reels, tapos nagkakapera pa sila doon. It's about, it's some like, Dapat na lang ba talaga natin tanggapin? Kasi si Meta nga mismo hindi niya na tawag dito. pero control ba? Control tayo pa kaya. Wow. Siguro we have to advocate pero sobrang hirap. Gamitin natin yung video para sa sa mabuting paraan, hindi sa mga kalokohan or alam mo yung may matitrigger ka talaga ng ibang tao na alam mo hindi na dapat sila nag-video dyan Pero to be honest, Invest dapat tumulong na lang sila doon or gumawa sila ng paraan, tinulungan nila yung tao na disgrasya. Huwag na i-upload yung Huwag na mga i-upload. Kasi ako may nakita ko yung sa podcast ng ng The Whole Pals, yung Cool Pals! Cool Pals. nakita No ko Christmas! nakita ko yung nila. School Pals. Nakita ko yung nila, yung si Colonel pinagalitan niya yung isang nagbe-video doon kasi alam niya na pala na andun na yung kanina pa nasusunog ata yung kotse or something ganun. Hindi niya pa tinulungan yung inuna niya pa yung video. So yun, guys, unahin na lang natin yung pagtulong sa kapwa natin. Imbes iniisip niyo yung pag-viral ng video niyo. Yeah. We focus always sa mga ginagawa niya and isipin niyo I-focus always lang ginagawa niyo. Hindi, focus. Be focus sa mga bagay-bagay na mga ginagawa. Nagulat ako. Nalito ka dun. Be aware. Be aware. Yun. And, alam mo yun,
ano talaga siya sa damdamin as ikaw, human being. Imagine mo na disgrasya ka tapos yun yung sabi nila natatakot po ako na i-release lang ako ng ibang tao, 'di ba? Nakita niyo yung interview din, Hindi ko nakita. yung ano sa Labi. babae. Anong pinaka kinakatakot mo sa buhay? Yung madidisgrasya ko ako tapos i-release lang po ako ng ibang tao. Imagine mo yun. Kung magkakapera lang naman ako, mag-video na lang ako sa kasama ko. Video mo ako. Kayo na lang, kuha ka na ng content mo na ikaw lang talaga at wala akong nasasaktan na ibang tao. Hindi, kung kunwari, may aksidente ako, ang gusto ko sarili ko lang. Hello guys. I-release mo na lang sarili mo. Kung magkakapera lang ako na lang, may ibang tao. Diba? Yun, isa din talaga yun. So, pwede natin iwasan. Iwasan na talaga natin yung mga ganyang ano. Kung may naisip ko kasi ako, kung nag-viral yung video na yun, sana naman, kung nagkapera siya ng medyo malaki, hindi kaya niya sa taong na-aksidente. At least, in that way, parang nakatulong siya. Pwede. Oo. Ganda yun. Pero hindi talaga ganun. Ano na talaga mga tao ngayon eh. Ewan ko para sa sakim na, masakim na talaga mga tao ngayon. Di naman lahat, pero meron talaga mga tao ganun. And yun, as part of it, the topic pag sinasabihan mong content creator is parang ewan ko kung na-discourage na rin ba ang iba mag-content ng dahil sa mga kino-content ng ibang tao din. Kasi mostly napapansin namin ngayon, ito perspective to namin, rage content, yung alam mo yung kailangan mo talagang sumigaw sa video para lang mapansin ka ng ibang tao o kailangan mong gumawa ng nakakahiyang bagay para lang mapansin ka or mag-viral yung video mo. Yes, parang okay naman siguro para sa iyo kung makikilala ka ng ganung mga tao, pero alam mo yun, siyempre may nanonood na mga bata. Imagine mo yung years old na nanonood na ganun yung content wise. Sa no, di ba? Ang reaction video ka na lang. Paano ba yung brother? Brother John. Ayun guys. Tingnan nyo guys. Panoorin niyo na yung episode ng CCTV Cafe. Well, speaking of road rage, no? Road rage. Rage in content creator. Pag-usapan naman natin yung bumabalik na mas matinding kinakatakutan ng tao ngayon, yung MPAX. So, yun. Yung yung atake niya sa tao, same lang din sa pagkakaalam ko at sa pag-review ko. Same lang sa COVID. Yung yung si Thomas. Pero ang pinagkaiba lang nila kasi yung MPAX, nagkakaroon ka ng balak. Parang may one chicken pops pero pero chicken pox pero parang version 2 ganun. ano ba yung nanak saan sa Tagalog? Parang naka times 5 si chicken pox sa monkeypox. Ano brother? Nana? Ano na ba yung tawag? Hindi din siguro kasi parang nagle-leave siya ng something na parang scar. Oh. So yun, yung si Thomas nga niya is yung fever, sipon, ubo, yung pananakit ng katawan, yung additional lang sa kanya yung nakakapanta parang pilot tapos yung sa brother, yung pananakit ng likod. yung pati yung dila ba yun? Oo, yun. Grabe. Yun, no? So, these guys, I think, pinapaano na ng alcohol tayo guys. ng City Health na doble ingat. At mag-face mask na rin tayo, no? Pwede. Kasi wala naman ding mawawala ng susunod tayo, no? To be honest, advantage na din yun sa akin. Kasi syempre, kung mahal yung pamilya nyo at yung mga loved ones nyo or sa mga surroundings nyo, iwas na din tayo, no? At least, a little help na lang din para at least, kung ano yung at yun ang sinasabi ko, no, yung sa MFAX, may ingat. Caution na lang din tayo, no, kasi syempre di natin alam, sana wala, diba, yung sa mga kasama natin sa bahay o mga kilala na meron, doble ingat na lang din tayo kasi nga yung paminsan kasi di natin namamalayan same siya sa COVID, no, ang kinakatakot ko lang siya ay yung outbreak niya, same sa COVID, naalala nyo yung
ano siya nung 2020 on March na nag-confirm na, tapos di nagnamalaya, bigla nag-100, bigla na 200. Yun ang nakakatakot. Wala naman ding sinabi na galing sa city, no? Wala namang sinabi na nagkakaroon ng insecure something, fake news lang yung nagpaksimuno, no? Hindi po yung totoo, no? So, doble higit lang talaga tayo. So, kayo guys, ano yung nyo sa MPAX? Ano yung first impression nyo nung nalaman nyo na nagkaroon ng nga pala, 5 or 4 suspect this and coast na minomonitor ngayon ng City Health natin. So, ano yung brother? Ano yung masasabi nyo dun? Ako talaga, nakatakot talaga ako. Kasi siyempre, yung mga Anak ka, at may anak ka din, di ba? siyempre may mga anak. Especially sa mga anak. Okay. Nakakatakot talaga yun. Okay lang. Wag naman, I rebuke in Jesus' name. Wag naman na matamaan tayo. Pero much better na lang sa mga adults na lang kaysa naman sa mga bata. Kasi nakakaawa talaga. Hindi, kahit adults, makatakot pa rin kasi mga senior, brother. Oo, yun, di ba? Di na, wag na Much lang. better, Please, parang- wag na lang. Oo. Kasi, Kung hindi naman talaga, wag na lang po talaga. So yun, para sa akin kasi natatakot talaga ako, syempre kasi wag naman sana na bumalik tayo sa same time nung 5 pandemic. years ago. So, di ba? Parang, alam mo yun, parang Napagdaanan na natin, wag na natin balikan yung naranasan natin kasi sobrang hirap. kung much better, maging Precaution lang talaga. cautious na. Oh, yun. Because cautious na lang talaga tayo sa mga, siyempre, pag lumalabas tayo, pagdating natin sa Alcohol, bahay, maghugas ng kamay. Yung mga basic stuff na alam mo magagawa naman natin, no? Wag na lang talaga tayong tabanan. Kasi ako, after dito, di ba, uuwi tayo. Sa labas pa lang, tatanggalin ko na yung damit ko, maghugas na ako ng kamay. With Safeguard, that's sponsor. Yun na. Yun, mga basic lang ang ginagawa natin. Hugas ng mukha, yun, at least para, syempre may anak din ako, ayaw ko din dumating ng point na ayaw ko talaga na yun yung nangyari, no? Kasi syempre, ang fault nun is sa atin din kasi di tayo nag-aware. So, ikaw, Brother Z, ano yung Brother Z? Ako naman, since wala akong mga anak pa na pero Soon. Bakit may ganun? Double. Double. Okay, bakit may ganun? balik tayo sa ano. Sige. Uy, parang natatakot ka. Sige, Brother, sige. Ano yung take mo dyan? Sa Take ko naman, yun nga, sa cautious kaya sa mga babies niyo. Ako naman, cautious ako sa mga empleyado ko. Oh, yun. Yun talaga. Kasi yung mahirap din kasi wag mag-handle pag di ko rin alam kung nahawaan ba sila o Dama yung store mo, brother. Dama yung store ko, dama yung Dama yung income, dama yung... No. Alam mo, may problema ka na, tapos bibigatan pa kasi sa mga nangyari. So, hopefully not. Tapos uuwi pa ako sa bahay from store, tapos yung naman sa bahay o naman sa yun, pero hindi naman ako nagkulang sa lagi ako bibigyan ng awareness sa kanila. Then nilagay ko ng mga hygienic mga properties, yung mga products sa store. Alcohol, face mask, Yun, mga basic lang na. yung kinagandaan kasi yung parang awareness tsaka yung preparedness natin. Mas ready tayo ngayon. Mas ready tayo ngayon kasi nga dumaan tayo sa pandemic. Yung mga practices natin pag naghuhugas ng Bioderm, not sponsored. Yeah, yes. Baka naman. Bioderm around any soap na dyan. Yung di ba may yan para technique? Yes. Bulag yan. Happy birthday song. Yung Tapos, yun lang. Alam talaga ni Jan nila bakit. Bakit? Kinakanta niya yung anak niya. Happy birthday to... Ikaw naman sa'yo. Kaya Ano? hindi mo kinakanta natin. The wheels on the bus. Kasi anong brother? Sige, brother. Lagi brush. Ayan, yung parang technique natin, parang nadala na, tsaka yung pagiging natin sa alcohol, parang kulang na sa bag natin pag walang alcohol, or kaya kung saan tayo pumupunta, or pagkatapos mo kung pera, alcohol. Yun yung parang kinagandahan ng pandemic. So ngayon, parang naging prepare tayo. Ngayon nga, di ba dati yung nagka-confirm cases na nga dito sa Pilipinas sa during COVID. parang wala lang, di ba? Pero ngayon, Take advantage, take for granted. take for granted. Pero ngayon, tingnan mo, parang parang natatakot na tayo. Kasi alam natin yung epekto eh. Ito din yung take ko sa mga ngayon na
nagkaroon, confirm na nga na may suspect cases dito sa suspect. Sabi Wag yan, yan. sa Pulumatong ba yun? Hindi, ayoko lang magbanggit ng barangay kasi wala naman din barangay sinabi. Hindi ba last time? Hindi ko nila brother. Sa, yun? sinabi lang kasi sa news na 5 to 4 suspects na sa east and east coast and west coast. So, yun na nga yung take ko doon, no. Nagmahal na ang mga alcohol at face mask na naman. Nag-order yung kasama ko sa Shopee. Yung order ako. Wait lang. Yung face mask na around mga 30 lang, naging 60 na. The doble. Then, Shopee. Shopee, sorry. Pero, doon kasi nanggaling yung store. Wala din kayo magagawa. Doon na nagmahal na. So, nagiging aware na yung mga nagbibenta na, uy, eto ka, putukan naman. Kasi naging na, putukan na naman ng impact. So, sana, wag nang dumala pa. Kasi, ang priority talaga natin dyan is alcohol, mga hygienic products, sabon, pero hindi naman magbabago yung mga sabon eh. Kasi may SRP sila tatawag, suggested retail price. So, hindi sila pwedeng basta na lang umakyat. Pero yung mga private products like mga face mask, face shield, sana huwag ka na bumalik. Kasi ayaw na kita makikita. Ayaw kong gamitin yung face mask kasi para akong para lang ninja. First shirt lang. Siguro yung face mask, okay, paano kasi syempre, para din sa atin, no? Kasi syempre, ang face mask useful talaga yan, either sa mga dust. Question. Ay, wag na. I don't need you. Yun ang so, ikaw ba, Brother KD, ano yung mo? Ano yung, sa mga pagmahal ng mga, ano yung take mo doon? Hindi ko alam eh. Parang okay naman kasi Wow, pagyaman. Hindi, mas sa akin, big day yun, Kasi wala standard, salary guy. Hindi naman. Parang, alam mo yun, sa part din para sa akin. Hindi, Teko, di mo alam na last na, no? Meron na truth. Pero baka busy asawa ko, alam niya. Oo. Kasi, Guys, order na kayo, guys. May alaman kayo na medyo barato pa, order na kayo. Just, kasi, di naman yun magiging useless kasi magagamit nyo. Maglilinis kayo ng bahay. May ginagamit kayo, maglilinis kayo ng mga pets nyo or may yung mga pusa nyo, aso, pinapaliguan nyo. Kasi magagamit ko din yun. Pero yung magmahal, bakit? Yun na ka. Ikaw ba, Josie? Magmahal? Ay, naka-order ka na ba? Di ba sabi ko naka-order? Order ako. Ilan? 10 alcohol, 10 alcohol, 1 liter, 10 boxes. So 6 na kasi isa kami. Ngayon na nga doon. Anong brothers? Ayun sana mo. Ba't yung mga empleyado mo, magkano ba yun sila, May tag-iwan ka din? Kasi expose sila sa customer eh. Yun na nga din eh. Siyempre, concerned din ako sa kanila. Sa it's parang hindi naman talaga masama maging safe. Kailangan talaga natin maging, hindi naman masama maging, malinis. Sabi mo madumi mga tao. Hindi naman masama maging, tawag dito, maging hygienic talaga. Kasi para rin yan sa atin, siyempre. Okay. Sana hopefully di lumala. Hopefully na lang, guys. Kasi siyempre, alam mo, pag pumasok talaga yung impacts, hopefully wag naman talaga at ma-resolve talaga agad ng ating mabuti yung local at gobyerno. Yes. And sana, ganun nga. Kasi siyempre maapektuhan is Tayo rin. So, siyempre, especially sa mga business owner. Yes. May mga business na siyempre, alam ko talaga kasi meron talaga akong mga kilalang friend na yung mga business nila during pandemic wala. Talaga sila. Zero talaga sila. Wala. Nag-reset talaga sila ng nila. And siyempre sa asawa ko din kasi ganun may tindahan din siya. Starting pa Alam mo yun? Mahirap. Kung pangit down agad. Diba? Yun. Sana huwag na talaga lumala. Pero mas lumala lang yung traffic sa Talon eh. Doon kung gusto simulan. Wait lang, sa transition na natin yun. Okay. Transition na ba? Madami pa tayong topics pag-usapan natin yun. Sige. Brother C, ano yung as a resident of Barangay Chalon-Chalon,
Huwag na sabi anong purok pa o anong street. Hindi ako, ano lang ako. Sige. Okay. Sige, brother. Kaya ako hindi na lumalabas pag umaga, tamali, hapon, hindi ako lumalabas. Kasi yung iniiwasan mo, traffic, sobra. Brother Z, tanang wala, may dumating na sa point na parang sa sobrang frustrated mo, parang, Oo. sige, brother. Sige, brother. Sige, di pa ako tamo. Sige, brother. Kanina, dumaan ako. Di man ako madalas dumaan, pero hindi ko rin alam kung meron ba talaga gumagawa doon or wala. Pero Wala. sa nakikita mo, hindi, to be honest, brother, sa nakikita mo, may mga ano ba, may gumagawa ba talaga, or, Every time dumadaan ako, walang gumagawa. Pero parang nakita ko din naman, parang may progreso naman. Pero, kinag-ano ko lang, maliit lang mas yung daanan ko, brother. As in, maliit lang. Kaya naman yung siguro mamadala 1 week, 2 weeks. so sa mga nanililig ko, brother, ano yung update sa daanan, ano yung nila doon? Gusto ko man magtanong sa mga nagpapagtip. Kasi to be honest, Kasi, nararadyo na din yan eh. Kasi madami rin nagreklamo. sobra, brother. Oo. Kung akala na 10 p.m. 10 p.m. Lumabas ako, sure, sabi ko, sure to, wala nang traffic. Ayun, naipit ako. As in, naipit talaga kahit motor di makadaan. Kaya sabi ko, ito nangyari last time. Sabi ko, guys, may meeting tayo 7. Ayun, yun. Yun yung meeting. Oo. Tapos, nag-uusap na kami ni Jan. Sabi ko, Jan, nasaan na kaya si Brother Z? Tumawag si Brother Z. Ngayon yan. Hey, last time. Nag-meeting tayo. Okay. Sabi ni Brother Z, Pakita mo yung picture, edit mo din ako. pakita ko yung picture yung meeting namin. Ito yung meeting namin. Yung picture ng traffic, yung proof. Okay. Pasok ka! Ganun, ito yung traffic, ganun. Tapos ano nangyari? Usap kami ni Brother Jan. Kamusta na kaya si Brother Z? Bakit pagan? Oo, sumagot siya. Sabi niya, brother, mag-uwi muna ako kasi, para doon na lang tayo inunmute niya lang daw yung, yung Audio mic niya. Ito pala si Brother Z. Siguro mag-iisang oras na ating meeting namin ni Jan. Nakikinig lang siya. Tapos, nung inon niya, Brother, dito pa rin ako. Nagsadyo na picture na, bang! so, walang iya. Kanina ka pa rin dyan sa traffic, brother. Tapos, inon niya yung video call. Ito imagine nyo, dito yung cellphone sa baba. Nakaganyan na. Asa pa? Tapos, nakatingin pataas. Tapos, nakaganyan siya sa traffic ko. Alam mo, nakikita namin? Yung chill niya. Sabi ko, Brother, wait lang, brother. Dito pa ako sa traffic, brother. Oh, my. Okay. Sige, brother, i-update na lang namin sa comment na lang sa chat. at alam mo yun, napatingin talaga ako sa oras, wala sa oras. Kasi tinigdan ko ano oras yun. Oh, 10 na. Diba? Alas 10 na. Pero Oh, di ba? Katulad na yan, isa yung sample ng hassle ng daanan na hindi pa naaayos. So, yun. dyan sa inyo, meron ba ginagawa? Wala naman. Yung, Binaayos na daanan. hindi naman siya, maayos naman yung daanan. Saan nagkukos ng Yung traffic? tao lang talaga. Bakit? Kasi alam mo bakit? Yung Kasi yung sa mga tao, nagpa-park sila sa daan. Ginagawa ko nilang drive-thru yung Yung ba yung harap ng Roy Cafe? yun. Tapos naman, laki ng parking lot naman doon. Hindi dun. Ay, doon. Master. Di ba, ito yung Drew Cafe. Dito sila, sa kabila. So, sa kabila nun, highway lang talaga siya. So, hindi yung Walang parking space. meron naman, pero hindi siya for everyone talaga na makapark lahat. Ang Nag-cause na siya ng obstruction sa daanan. So, yun, imbes na slow yung flow ng traffic, siyempre yung iba, wait lang, nag-cause tayo ng traffic, bili tayo pandesal. gusto nyo gawing drive-thru yung master. All right. Pero to be honest, no,
Sana naman. Bakit? Hindi, sana naman, be aware naman tayo sa mga iba. Siyempre, alam mo To niyo. be honest, ito kasi yung naging problema natin, no? So, sobrang nagmamadali tayo na di natin alam nagkukos tayo ng traffic. So, ito na ba yung transition natin? Eto na ba? Ito na ba? So, 3, 2, Oh, di nagtugma. Para mga lamok. Okay. Nasa na? Isa pa. Wag na. Sorry. Ibang place na naman kami, guys. Yes, Okay. pag-usapan naman natin dahil tapos na tayo kumain, pag-usapan natin yung pagkain na ininda ng Cosmic Zamboanga sa Oh, atin. yeah. Yung mga vegan food na akala natin. Review muna tayo. Review. Huwag yun na tayo biglaan. Saan muna sa drinks? Ano Hindi, muna yung nga sabi kanina ni Brother Z, nasarapan daw talaga siya sa sa drinks? sa drinks. Okay siya, okay. Hindi, ito, Hindi real kami talk, bias. real talk talaga to na ito yung ano namin, masasay namin sa mga kinain namin kanina. Sarap. Masarap Sobrang po. sarap. Lalo na yung pakbet. Oh. Partida, vegan pa yun. Gawa sa soy. Soy. Kaya? Tama ba? So yes. Soy. Soy. So yes. Soybeans, white White soybeans. soybeans. Hindi pa yung hindi pa yung meat, no? Pero Hindi pa. walang pinagkaiba, pero may pinagkaiba. Yes. Yung sarap. Yun na nga. At kung hindi mo sasabihin sa akin na isa yung soy, hindi ko malalaman no kasi sobrang close enough niya para maging meat, Meat, chicken. Yung chicken yung nagustuhan ko kasi nga sobrang may aftershock yung spiciness niya. Anong chicken? Hindi yung chicken. Kaya nga yung chicken type. Kasi parang chicken. Yung ano chicken ba? na Chicken. So- Kasi yun naman yung goal niya, maging chicken. Mukhang, Yun nga lang. pero soy hindi lang siya. nga Replacement siya. replacement siya. Pero yung pag-replace niya, parang Hindi nagawa ko- niya yung ano niya, yung purpose Hindi niya. hindi mo mamalayan kung di mong sabihin na ano. Actually, first time ko na nakatikim na ganong klaseng vegan food, no? So, Same ngayon lang. nalaman ko na, may alam na ako. Same Pero, lang, brother. sarap siya. Overall, perfect. Yes. Sarap. Di kayo, Yung rate namin walang 1 to 10, basta masarap. masarap siya. Hindi, 10. 10. 10 talaga. Sa akin, 100 na. ito kasi si Zidam kanina, sabi niya, napiyok pa ako. Andun kami sa private room. Again guys, may private room po sila dito. Yes. For, If you want more details to the mga accommodation nila doon, sasalpak na lang namin. please contact them at their Facebook page. Yeah. Again, www.facebook.com/cosmicsambuanga and on Instagram. May Instagram po sila, no? So, kaya may option pa kayo or just call them sa number na sinabi ko kanina. Tama. Yeah. Yun. So yun, yun nga, sinabi ng Brother Z. Speaking of vegan, ano yung sinabi ko kanina? Oo nga. Yun nga, regarding sa cause. Mamadali si John. Hindi, yun nga, sabi ni Brother Z, sabi niya, parang first time mo makatikim. Ng vegan? Oo. Hindi, yung Sinagot. Sabi niya, oo. Makatikim. Ang ayusin mo. yung pakpet ba yun? Oo, pakbet. Ako, for me lang. Kung, Kasi, alam ko kasi yung pagkain ng pakbet yung sa Manila. Yung sa Takalocosing kumakain ng mga restaurant dito sa Zambo na pakbet, di nahuli yung lasa. So, nung kumain ako, kung mapapanood nyo or mahuli nyo yung reaction ko dyan, Yes. Sabi niya, wow, fuck this bet. ano ba? abe, galing ah. Wala, ano Galing, talaga, galing. yung Or parang- hindi, wow, fuck bet na bet. Fuck. Fuck bet. yung parang yung nung pakbet, yun Oo. nahuli na. Sobrang Pero, Tapos, yung nagustuhan Ano ko, siya, hindi siya yung yung chicken. malasaw? Sa Wala. Chabacano? Malasaw. Malasaw. Hindi, Oo. ano siya? malasaw. Creamy. Yun. Creamy. Oh, yun. Masarap siya. yung partida, ano pa yun? Di pa yung meat. Diba? Kaya nga, sabi ko kanina, pag sinabi mo sa akin na meat niya, maniniwala ako eh. Unexpect. Ganda Oo. ng jacket mo, brother. Kanina nyo pa pinagdidiskitan to ni Ni Direk eh. Ganda. Oo. Speaking of vegan, yun. Ano yung nyo sa vegan food na first time nating makatikim? First time ba? First time? First time. First time. So, first yun. time sa akin. Kung Kay Direk. first time, kung sabihin mo sa akin, Oo. talagang babalik ako. Ayan. Oo. Eh, syempre kasi sa ano nila. Sa Kasi for vibe. health din eh. Speaking of health, kasi syempre, para... Nandun muna tayo sa vegan. Okay. Yun nga, if may kakilala kayo Oo. or sa mga nanonood na Oo. vegan dyan, Oo. feel free to visit and dine in dito sa Cosmic Zamboanga. Yun. Lahat Yun. vegan. Ultimo sa chips Chocolate. nila. Pati yung cake.
Oo, yung sa ice chocolate, Oo. yung ice chocolate yung ginagamit Oo. nilang milk is almond. Oo, Hindi almond. yung cow milk. Mm. Ayun. Vegan lahat. Oo. Safe, 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 safe. Safe kainin. Safe kayo sa safe. mga gustong mag-diet. Kasi syempre hindi naman yung meat eh. Oo. Iba kasi yung atake din sa katawan Hindi naman natin. siya like actually diet. Kung gusto niyo maging Healthy healthy living. living. Healthy living to be exact. Oo. Liver lover, boy. Yun. Pwede tayo. Hindi. Healthy living, boy. Ayun. So, yun, as part of the, nila, maganda din yung, nila, vibe nila dito sa Wow. Cosmic Zamboanga. And So marami kayong warm, option so dito, no? Pwede cozy. sa private room, pwede dito sa itong Sa scenery open- na to, sobrang sarap. Mas Oo. malamig pa, syempre may electric fan. Hindi, other than that, syempre Oo. yung environment sobrang Oo. makakalimutan mo na Zamboanga ka eh. Kaya sabi ni Jan kanina, nung pagdating namin dito, sabi niya, alam mo kung itatakip yung, ano ba? Ano, ikikidnap ako Blindfold. tapos ilalapak ako dito, di ko malaman sa Zamboanga ba ako. Oo. Ay, wag kita English. Okay. Bale yung parang landmark niya is in Ah. front lang talaga ng Iglesia ni Cristo dito sa Ah. Canelar. Canelar. Yes. Canelar. Canelar. Yun. Madali lang siya mahanap. Highly recommended guys. Sobrang worth it kung yun. Pupunta is kayo for- dito. Nakaka-relax din talaga. Yes. Family visit or gusto nyo lang ng ibang pagkain na vegan. Mm. So yun. So- Speaking of vegan, Vegan. health. Kasi syempre related din to yung yung take natin, no? So regarding sa monkeypox, sa vegan, no, it all boil down into health sa Mm. sa katawan natin. Mm. So yun, para sa akin maganda din na tinatopic natin to, no, kasi syempre sa mga hindi nakakaalam is na-opera ako, no. Mm. Syempre after ng operation ko dung sa kidney, sorry. Yung sa ano tawag dito? Sa Ano? gallstone. Gallstone, oh. Yun, kasi sobrang dami ng kinakain ko dati. Ano Ano ba healthy? yung magkukos ng ganyan, brother? Ito, nag-cause siya, yung mga kinakain nating street foods. Street foods. Pag nasobrahan. Sobrahan ka. Tapos, ito kasi yung sa dati kasi sa pinagtrabuhan ko dun sa isang company, free lang kasi kumain ng chicken. Oh. So, ang matindi dun is bad para sa akin kasi yung nilalagay nila ng oil is chicken oil. Chicken na yung kinakain mo tapos yung oil Chicken na oil pa. pinaproduce. Oo. And to be honest, pag gagawa ka ng bibili ka ng manok, Mm. gagawa ka ng sabaw or kahit anong hindi mo, to be honest, parang hindi mo na kailangan ng ng oil kasi nagpo-produce na yung manok ng oil eh. May own oil siya. Oo, kasi pero hindi nga din siya safe kasi hindi naman siya native eh. So may tataka din yun sa atin. After that, no, parang naging conscious ako a little bit kasi siyempre Sa mga kinakain. hindi ko din namamalayan na yun. Pero binabawi ko na lang sa pag-inom ng tubig, maligamgam or mainit. Siyempre, mas naging conscious ka na. Siyempre, God give me another life para sa akin. So, sobrang blessed ko na and lesson learned na din sa akin na lahat ng sinusubo ko sa bibig na pagkain, dapat isipin ko muna kung ano yung Wait lang. ano yung positive or negative na matitake dun sa akin. Tingnan nyo guys, masyadong green-minded tong mga kasama ko. Sa bagay, madaming green leaves. So, Masaya lang kasi kami kasi binigyan ka ni Lord na second salamat chance sa brother. Ikaw brother C, ano yung take mo sa health? Pag sinusubo yung Pagkain. Conscious din ako sa mga sinusubo. Pero to be honest, brother, pero to be honest, brother Z, ano yung take sige, mo, sige. brother? Other sa, parang, ako, example lang din ako na, ito na nangyari yun. sa akin. Ano yung take mo, brother? May time ba na na-feel mo parang, na-affect na yung pagkatawan mo sa pagkain na kinakain mo? Oo. Mm. Ako kasi, ilan years din ako health conscious na, nag-gym din ako lang halata. Pero ngayon kasi, yung nga, na, dahil sa sobrang busy ko, tapos, pag nagtatrabaho kasi, gabi, lumalaki ka talaga. Kasi naiba yung time mong kumakain eh. Which is, Instant ba? Instant noodle? Palagi? hindi ako. Nice. Yan yung parang, nagiging,
ano ba tawag doon? Basta, inaabot ko talaga yung Uy, last time nandun tayo kay Christian ng instant. Ikaw, kain pa kayo guys. Oo. Akin na to ha. instant noodles, di madalas. Okay, madalas. okay. Makes Di sense. madalas. Hindi ko naman sinasabi hindi ako kumakain. Oo. Pero hindi yung all the time. Oo. Tulad ng instant noodles. Every day. Soft drinks, junk food, lahat. Oo. Kasi na-feel ng katawan ko. Oo. Ikaw, Pero pagkanin, Oo. ayun. Pero Yun. 'di ba brothers, Parang may bad side din ng yung kanin, 'di ba, pag parang magkain sugar siya, Oo, no? oo. may sugar siya. Kasi yun, especially sa mga diabetic, di ba? Parang nag-less din talaga sila. Dati, yan yung parang, sorry, yung dati pa yung Oo. noon. Nagtataka ako kung bakit nagkaka-diabetes yung kakilala ko, pero di siya madalas kumakain ng mga sugar, Oo. sugary drinks or sugary food. Yung Pero pala malakas siya sa kanin. Mm. Oo. Yung Dun- pala yung dahilan. Ay, siguro yung iba gusto na din mag-brown rice kasi mas less yung ano Tsaka niya. brown sugar, di ba? Mahal yung brown ba? Hindi, brown rice. Oo, yung brown sugar. To be honest, na-search ko sa internet kasi curious din ako. Yung brown rice, yung brown sugar, Sugar? pati yung white sugar, parang same lang yung effect niya. Ano yung pinagkaiba? Effect. Kulay lang. Hindi, yung white sugar kasi parang masyado siyang ni-process. Pero mas madami pa Mas rin yung natural yung brown natural. sugar. Tama Hindi, ba? mas highly recommended ang white sugar. Siguro nasanay lang tayo kasi palaging brown sugar yung nasa bahay natin eh. Oh. Pero ito na search ko, same effect lang talaga. Yung Ay, brown ganun. sugar. Kahit siya. white or brown pagamitin mo, depende kung gaano kadami yung ilagay mo Siguro, sa coffee. ang dahil kape saan, mo. dahil Oo, mas depende. mura yung brown sugar Oo. compare sa Bagay. white. Kasi kapag ginagamit mo yung white sugar, mas less yung color niya. Either sa mga ginagawa mong cakes, mga Ganon. foods, sa mga sweets, mas less kasi puti lang siya. Kung brown kasi medyo ginagawa lang siya sa biko kasi brown man ang biko. So parang ano siya form lang na parang same color with the biko. Kasi brown nga siya eh, di ba? Binabagayan kumbaga yung pagkain. Oo. Mm. Ikaw, brother Chan, ano yung Okay. ano mo sa Kasi Now alam, I know. oo. Ikaw, brother Chan, ano Hindi, yung saan? take mo? Yung nagkasakit ako, nag-conscious ka na ba? Na-conscious talaga ako. Hindi, ito real talk to Umiyak ka ba? Muntik na. Hindi, akala ko, ito real talk. Akala ko near death na talaga si Brother Jan. Ito real talk. Oo. As expected. Sorry, direct. Expected. Hindi, sorry, hindi. Ina-expect ko that time na parang, kasi yung situation ni John is parang, nasa, na siya, sa edge na siya ng, isang position niya. Tapos, naoperahan siya. Tapos, yun nagwo-worry na ako. Sabi ko, ano kaya nangyari kay John? Tapos, wala, nag-pray lang din talaga ako na sana maayos pa to. Maka-recover pa si John. Pero may ba ma-experience ka din? Oo, may Sa'yo? Na ano ako, Brother Z, na kidney Mas- failure. Yes. Kidney failure. Kidney failure. May level ba yan siya? May level? Hindi ko alam. Siguro may level ata siya. Pero that time kasi, napansin ko parang malakas kasi talaga ako kumain ng Instant? instant noodles, yun. And, chichirya, yun, soft drinks, malakas talaga ako. Kasi at that time, malakas din ako mag-yosi. So siguro may effect din talaga yung nun. So, sinasabayan ko ng yung bisyo ko. Nagiinom-inom ako. Ano yung na-feel mo sa katawan mo right after na naramdaman mo parang iba na? Ano yung na-feel mo sa katawan mo? Parang reset talaga yung ano ko. Yung ihi mo ba may something na parang Nag-ano siya? di na normal? Oh, hindi siya normal kasi alam mo yung yellowish na parang tapos malakas yung mapanghe. Oh, yung mapanghe. May amoy Oh, may talaga. mapanghe na siya. So yun that time. Tapos nagbago talaga ako sa especially Pero sa ngayon pag- okay na? Okay na. Nag-duck donor. Minsan pag umiinom ako ng ito rarely na lang talaga din pag umiinom ako ng bumabawi din talaga ako sa tubig. For Okay. example, sa Monday, uminom ako ng isang ano lang. After ilang days or after a week, umiinom tubig-tubig lang yan ako. And ewan ko kung parang yung katawan ko na lang din nagano na siya, nagbabago na rin siya sa ano. And napapansin ko kasi first talaga napapansin talaga yan sa katawan mo, sa skin, kung okay na yung iniinom mo na tubig, nagiging normal na ba? Kasi nagiging Glowing. oh, 'di ba? Glowing, nagiging glowing yung isang tao.
Actually, nagbago talaga yung perspective ko nung nangyari. After nung nangyari na hospital ako, sabi ko, hindi na talaga ako Na-admit ka ba wala? na-admit talaga ako. For Kasi ilang parang, araw? 1 week? hindi, one day lang din talaga yun. Kasi, nadala lang din ako sa hospital. Kinabahan ka ba? Oo, kasi wala akong maalala. Kasi Ba- as in, alam mo yung parang may sumuntok sa tiyan ko. Malaking tao. Tapos pagising ko na. Masakit? Oo, para kang nasuntok dito mismo sa area na to. As part kasi nung nangyari sa akin, sabi ko, magbabago na talaga ako sa si Derek muntik na matumba. Ilaw Yan, nagbago na ako sa umiinom pa naman ako ng soft drinks pero control na talaga. O, as much as possible kung pwede, wag. Kanina nga, yung ulam ko, tawag ito yung nagawa yung misis ko ng malunggay tapos parang may itlog tapos sabaw siya. Mas pinili ko yung kaysa sa fried hotdog at saka parang hindi ko na siya Kasi yung body mo na nag-a-adjust, di ba? Oo, Kasi body. alam na Pati- ng body mo. pansin ko lang din bakit sobrang madaming bawal na ngayon sa atin Oo. na pagkain. Nung bata tayo o yung mga old generation pag kumakain parang sinisubo lang ng subo. Kaya naman Subo lang subo. Dahil sa cells natin, brother. Oo. Diba? Kasi, yun nga to, habang lumalaki tayo, tumatanda tayo, yung functional ng cells natin bumibigay din. Dahil doon. Hindi na siya lumalakas, sumihina na rin siya. Oo. Yung mga food na kinokonsume na lang natin, ay, is either good or bad, nag-affect talaga sa cells na. Oo. So, yun yung sad dun. Pero nga, yung may mga nakikita ako mga influencer or studies. Nakalimutan ko yung term na yun. Yung parang, tawag doon. Basta yung effect niya, bumabata sila or napapaslow nila yung aging nila. nila. Oo, Siyempre nakalimutan ko anong tawag nang doon. dahil sa mga, siyempre isa na, number one talaga is sa food. Sa Sa food, food, sa and daily lifestyle, daily lifestyle nila, kung may exercise. bisyo ba sila or wala. Oo. At Yung saka natutulog ng maaga. Oh, yun, isa rin yun. Hindi na nag-e-edit. May chill. Sorry. Eto, to be honest dyan, paminsan nga na naabutan nila ako alas 2 ng gabi. Gising pa ako. Pero yun, nakakatulong talaga yung proper sleep, eating food na Healthy foods. healthy foods, yun, number one talaga yun. Kaya ako sa inyo, pumunta na kayo dito sa Cosmic Zamboanga. Aside sa pagiging busy natin sa buhay, hopefully magiging tayo ulit. Exercise, Oo. healthy Kasi eating, oo. healthy foods. Kasi sa age natin, batak tayo sa trabaho eh. Tapos yung stress natin, araw-araw, syempre yung stress yan, nag-e-effect talaga yan sa Sa health body. natin. No? Siyempre sa body din. So sana yung stress tolerance natin ay mag-improve pa. I think focus na lang tayo sa topic na ito, para sa akin kasi mas makabigay tayo sa kanila ng ano yung dapat nilang Oo. i-ano sa katawan nila. Kasi syempre, relate din tayo Ano yung sa... isusubo nila sa Oo. katawan nila? Ay, susubo nila sa bibig nila. Syempre, what you take is what you get. Diba? Yun. So, depende na yan sa Anong atin. tawag? You eat what you are? Or what? What? You are what you eat. You are what you eat. So, watch out. What? Yun. So yun, malaking tulong talaga ang pagkain natin ng tamang Ten. tamang pagkain para sa ating katawan. Lalo na ngayon na may mga family na kami, or may family na kami ni Cristiano, syempre mas aware na kami sa mga kinakain natin. katawan namin kasi syempre yung pamilya namin umaasa na sa amin. Sa may mga pamilya na syempre Always be careful. always be careful So, kasi syempre may umaasa sa atin araw-araw. Ito na guys, sa sobrang enjoy namin sa episode na ito, natagalan kami sa pag-podcast kasi nga sa environment na dito sa Cosmic Zamboanga. So cozy. Yes. cozy and so Comfortable. fresh. Refreshing. And Sir Mel, thank you very much Thank you, sa sir. pag-invite Salamat dito talaga, sa sir. location nyo po. We are very thankful po na nasubukan namin yung foods nyo and drinks. And si Z, sabi niya kanina, nasarapan Yung talaga siya sa pakbet, sir. sa pakbet. Sabi niya kanina,
pagkain niya ng pakbet, sabi na pag-ganun daw siya. Napasayaw ako. Unang Napasayaw subo, siya. napasayaw ako. Kasi ngayon lang daw niya na Oo. natikpan yung ganung klaseng pakbet. Mostly kasi, hindi naman lahat sa Sabanga Oo. City Restaurant. Di kuha yung lasa ng pakbet sa Manila. Saan mo na ba no? Take out daw no? Hindi. Wag. Oy, di pa bayad, di pa bayad. Pabayad. Yes, overall, sir, Sobrang sarap. Thank you so much, sir. Thank Opo, you, sir. sa drinks naman, ano yun, no? Very, ano talaga siya, vegan friendly, kahit very yung- vegan talaga. Kahit yung gatas ay almond milk, sir, ng almond tsaka soy. Andun po yung kambing. Ano Hindi, joke lang. So, direct kanina, Almond- galing po ba yun sa gatas? Hindi nga sa cow tsaka kambing, almond tsaka soy Almond. talaga. Wala kayong ganun, sir? Yung galing sa kambing din. So naman, So, yung gusto nyo vegan na nga eh. Vegan. Oh, yun. I think that's it for this episode, guys. Maraming salamat sa panonood sa podcast namin ngayon dito po sa Cosmic Cosmic Zamboanga. Zamboanga. And again, Sir Mel, thank you po. Maraming salamat sa pag-invite po sa amin. And guys, if you want to eat healthy and be healthy, dito lang po sa Cosmic Zamboanga. Pumunta lang po kayo dito. And the vibe is very comfortable kung pupunta kayo dito. Kung gusto nyo mag-date, pumunta Pwede kayo din. dito. Perfect na perfect. Marami kang location. Meron din dun, no? Gusto nyo pumunta dun? Sa dulo-dulo. I-transition lang namin yung Transition lang namin yan mamaya. Kasi naka-record na din. So again, guys, thank you for watching and see you guys on a... Next episode. Then stay safe, guys. Stay safe. And Bye-bye. stay healthy. Stay healthy. safe. Kumain kayo ng maayos. And bye. Peace Bye. out. Zambalonga Podcast Disclaimer. The views and opinions expressed in this podcast are solely those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of any affiliated organizations, sponsors, or the quote, city of Zambalonga itself. This podcast is intended for entertainment purposes only. Some episodes may contain mature or sensitive content, so listener discretion is advised. If you don't agree with something, that's totally fine. Let's just respect each other. Nothing personal. It's all in good fun. We're here to share stories, laugh about the good times and the embarrassing ones, and keep it real. So sit back, relax, enjoy, and don't take life too seriously.